mahihiraman ng pera? Sino ito at bakit? May hiraman, syempre yung mga kaibigan ko. Mga kaibigan ko na talagang subok na subok na. Sino? Dami sila. Wow, dami friends. Syempre manager ko. Tapos ang pilit. Tapos si Andrea. Marami yan. Si Max Collins. Yung mga pwede kong lapitan. Bukod pa dyan yung mga kapitbahay ko. Kasi sila yung yung feeling ko may tiwala sa akin na alam naman nilang hindi ko sila tatakbuhan. Mami ko. Kasi hindi ko naman kailangan mag-explain ng, alam mo yun, basta sabihin ko lang yung paggagamitan ko. Hindi na marami pang tanong. So, mami ko talaga yun. Actually, hindi talaga rin ako sanay na nang hihiram ng pera. Parang parang sa awa ng Diyos naman, hindi pa ako umabot sa point na parang kakailanganin. Kaya yun, hindi ko naiisip kung siguro mas sumuron sa family, sa mga parents or mga tito, tita kung sakali. Kung may mahiraman akong pera, yung dead friend ko, pinakamalapit sa akin. Alam ko kasi hindi ako tatanggap. Siguro si Moshi. Kasi actually hindi ko siya hiraman, hihingian ko siya ng pera. Ayan, kasi syempre siya yung partner ko. Saka, di ba, para hindi tayo mahirapang maningil, ganyan. Wala nang bayaran. Gaano po kahalaga sa iyo ang pera? Yung totoo, mahalaga naman siya. Mahalaga siya. And syempre, yun ang ginagamit mo araw-araw eh. Syempre, monthly bills, katulad niyan. Ang kuryente natin, di ba? So, hindi ka naman po pwedeng, pas muna kuryente, wala akong trabaho. So, talagang mahalaga siya. Yun yung pangrolyo natin. And ang masama lang naman sa pera kung paano mo gagamitin. Sa tama o maling paraan. So, hindi masama naman ang pera. So, importante siya para sa akin. Napakahalaga, lalo na sa panahon ngayon. Parang lahat ng bagay, sa totoo lang, in reality, lahat ng bagay tumatakbo, kailangan may pera. Marami kang bagay na gustong gawin na involve ang pera, na ang hirap gawin na wala. How I wish yung life natin was like before. Yung ang simple lang ng buhay, walang technology, yung para nasa probinsya ka lang and all. I think pag gano'n na klase ng lifestyle, pwedeng walang maraming pera. But in the world we're living in now, parang it's impossible na hindi importante ang pera. Napakahalaga niyan kasi kailangan tayo maging maingat sa paggastos, maalaga tayo sa pera. Hindi pwede yung sige ka ng sige pag nagkaroon ka ng pera. Yun, dapat ingatan natin siya. Halaga, pang-araw-araw na pangangailangan. Mahalaga syempre ang pera kasi syempre hindi tayo mabubuhay pag walang pera, di ba? Hindi natin mabibili yung mga kailangan natin. Syempre unahin natin yung kailangan natin bago sa mga kailangan sa mga luho, ganyan. Yung basic needs muna kailangan bilhin. So, importante talaga siya. Kailan ka po huling gumastos ng malaking halaga? Kahapon. Kahapon. Kasi nga nagbubook kami ng pag out of the country kaming pamilya at first time ng anak ko na lumabas ng bansa. So, lalo na ang gusto namin siyang dalhin sa Disneyland. And of course, malapit lang siya pero malaking gastusan siya. Kasi dati kaming dalawa lang ni Art ang lumalabas ng bansa. Ngayon kasama na si Shai. Recently lang sabay-sabay. Number 1, nagpa-renovate ng bedroom yung anak ko. Number 2, nagpabili siya ng kotse. Tsaka nag-tuition fee siya. So talagang sabay-sabay yung gasto. Ang lalaki. Siguro last kong nabili na medyo mahal yung motorsiklo ko. Bakit po? Yun, nakahiligan ko kasi lately yung pagmumotor. Tapos yun, magkasunod, bumili ako. Tapos after more than a year, bumili ulit ako. Pero binenta ko naman yung para nag-upgrade lang, kumbaga. Nag-shopping ako sa Hawaii last week. Nag-vacation kami ng family. Then, yun na yung pagkakataon ko para makapag-shopping ako. Actually, gumagastos kami monthly ng malaki. Siyempre, nag-rent kami ng pambayad ng mga bills, ganyan. Actually, monthly talaga yung mga ginagastos namin na malaking halaga.